proceed tayo dun sa isa pang highlight nung ating discussion, yung sa synapse, no? So, tandaan natin ano ba yung synapse? Yung synapse ay junction, no? So, ibig sabihin ng junction, ito yung parang port, 'di ba? Kung saan nagmi-meet yung signal, no? Kung saan mata-transfer yung signal from the neuron papunta dun sa another neuron. That is the synapse, no? So dito maga-travel yung signal, ito yung parang point of meeting nung signal between the two neurons. Okay. So paano mangyayari yung action potential dun sa ating synapse? So number one, ayan. So ang action potential magta-travel down papunta dun sa axon. Nakikita natin yung axon sa number 1, 'di ba? So ito yung axon natin. At yung axon natin, yung dulo nun, ang tawag doon ay presynaptic terminal. 'Di ba in our muscular system discussion, we discussed that inside the presynaptic terminal, there are synaptic vesicles that contain the acetylcholine, no, yung neurotransmitters natin. So, once na makapag-produce ng action potential, dumaan yung action potential dun sa axon connecting dun sa presynaptic terminal na naglalaman ng synaptic vesicle, no? Magre-release ng neurotransmitter yung synaptic vesicles papalabas dun sa next na neuron, no? Nakita natin yung label ng neurotransmitter. Ayan, no? So, itong neurotransmitter na 'to, siya yung mag-aalaw para makapasok or mag-open yung voltage-gated calcium ion channels natin para makapasok yung calcium ions, no? Um, ay hindi pala. So, okay. Ulitin ko. So, may na-skip akong part, no? Ulitin natin yung ano, discussion. Ayan. So, ulitin natin, no? Again, yung action potential dadaan sa axon papunta dun sa presynaptic terminal. Ayan. Tapos mini-skip akong part. So yung kapag dumaan na yung action potential, mati-trigger yung pag-open ng voltage-gated calcium ion channels para makapasok sa loob yung calcium ions, no? So hindi lang naman siya ano, so important, no? Nabanggit natin in our previous discussion that calcium ions are important for nerve signaling, no? For the neural impulse. So eto na yung role niya, no? So kapag pumasok yung calcium ion sa loob, no? Siya ngayon yung magti-trigger para mai-release ng synaptic vesicle yung content niya, not the action potential. Because yung mag-trigger yung action potential, siya lang yung i mag-trigger para mag-open yung channels para makapasok yung calcium ions dun sa presynaptic terminal. So, kapag na-open yung synaptic vesicle, sino yung mag-trigger ulit? Yung calcium ions. So, kapag na-open, i-release ng synaptic vesicle yung neurotransmitter papunta saan? Papunta dun sa receptor ng postsynaptic membrane. So itong postsynaptic membrane, ito yung kung saan naka-joined or nakadikit yung ating presynaptic terminal. Okay? So dito magbabind yung neurotransmitter natin na acetylcholine. So kapag nakapag-bind na no yung ating neurotransmitter, makikita natin dito no sa loob, ayan, ito. Ano yung parang pinapakita dito sa loob? So, hindi naman pumapasok yung neurotransmitter. Nasa labas lang siya. Siya yung parang magbubukas ng gate. Nakita ba? So, itong parang triangle, ito yung neurotransmitter natin. So, siya yung magbubukas ng gate para ngayon makapasok yung sodium ion channels dun sa loob, no? So, ayun yung
significant role yung synapse natin at kung ano ba yung mga nangyayari dun sa ating synapse. So, gano'n pa din 'no kapag, nakapasok na yung ano, yung ating sodium ions, magkakaroon tayo ng depolarization, repolarization, babalik na sa resting potential. Ayan. Na-gets po ba? Thumbs up po kung nakakasunod tayo sa discussion. Ulitin ko 'no, para maintindihan natin, ayan. So number one, ano yung nangyayari dito sa image na 'to, sa illustration na 'to. So pinapakita dito kung ano yung, importance ng action potential para magkaroon tayo ng nerve impulses. Ibig sabihin para ma-deliver yung signals from one neuron to another neuron. So, tandaan natin na yung neurons natin konektado sa isa't isa, 'no? So, isipin natin 'no, na kapag naka-reach na or umabot na yung signal dito sa dulo, ito na yung mangyayari. Sa dulo ng neuron or sa nasa organ, ito yung mangyayari 'no, na si action potential, what will happen next, 'no? Kapag dumating yung action potential dun sa axon, pupunta siya dun sa presynaptic terminal, yung dulo ng ating axon. So si action potential, siya yung magti-trigger para ma-open yung calcium ion channels. So kapag na-open yung calcium ion channels, makakapasok na yung calcium ions. Kapag nakapasok na yung calcium ions, siya yung magte-trigger ngayon para mag-open yung synaptic vesicle natin. Ano yung ire-release sa synaptic vesicle? Yung neurotransmitter, no? Ano yung neurotransmitter? Yung acetylcholine. So kapag si acetylcholine na ilabas na ng synaptic vesicle, makikita natin dito na ano, si neurotransmitter yung tumulong para mag-open yung sodium ion channel. Because we know that gated ang sodium ion channel, no, kailangan ng neurotransmitter para magbukas yung channel at makapasok yung sodium ions natin dun sa loob ng cell membrane, no? So kapag nakapasok na yung sodium ions, tataas yung concentration ng sodium ions sa loob, magiging positive charge ngayon yung ating loob ng ating cell, no? Which leads to depolarization. So tuloy-tuloy hanggang mag-close ang ating channels kasi hindi man forever yung action potential, 'di ba? So kapag walang action potential, again, hindi makakapag-release ng neurotransmitter to open the channels. Okay? So, ayun nga, no? So, kapag nag-close yung channels, magkakaroon tayo ng repolarization, and babalik dun sa resting membrane potential. Okay, thumbs up po sa mga nakasunod ng discussion natin. I hope clear na for us yung action potential. And syempre, yung relation niya dun sa ating synapse. Ayan. So, next proceed tayo dun sa ito na yung continuation talaga natin ng discussion natin. So, itong slide na 'to ay nagpapakita nung, spinal cord natin. So, in Tagalog ng spinal cord, ito yung gulugod natin, 'no? And ito yung isa sa mga major parts ng ating central nervous system. So, we have first yung ating brain, siyempre yung ating spinal cord. At yung ating spinal cord ay nagsisimula dun sa tinatawag na foramen magnum. So yung foramen magnum, ito yung parang butas dun sa base ng skull natin, no? So merong butas dun sa base ng skull natin. So dun mag-extend yung ating spinal cord hanggang pababa dun sa ating bewang. So parang yung parang, tawag dito, yung dulo ng likod mo, yung sa coccyx mo, yung sa puwetan mo, 'no? So hanggang doon umaabot yung spinal cord natin. So it extends from the foramen magnum to the second lumbar vertebra. So it is protected by the vertebral column. Ayan, so buto siya, 'no? So sa loob ng vertebral column nandun yung ating, spinal cord. Ayan. So, spinal nerves allow movement. Ayan.
So, siya yung nagko-control yung mga spinal nerves natin, yung mga nakakabit diyan 'no. So, lahat 'yan konektado dun sa mga muscles natin, sa mga buto natin para gumalaw, 'di ba? So, try niyong isipin yung sa fingers natin, 'di ba? So, lahat ng nerves na nakakonekta dun sa ating fingers, sa daliri natin, lahat yon nakakonekta dun sa spinal cord mo. So, kapag nagkaroon ka ng paralysis, nagkaroon ka ng spinal cord damage, hindi mo magagalaw yung daliri mo, yung body part na gusto mong pagalawin, 'no? Dahil nga affected yung iyong spinal cord. Kaya nga sabi dito, if damage, paralysis can occur. Okay? Question? And so if you have questions about the lesson, so please let me know, okay? Ayan. Next, proceed na tayo sa next slide, slide number 39. Ayan, so kapag hiniwa natin yung ating spinal cord 'no, ng cross section or parang pahalang siya, yung ganyan. So, may dalawa tayong tissue na makikita dito 'no. So, we have the gray matter at saka yung white matter. So, si gray matter, so nasaan siya? Nasa gitna siya nung ating spinal cord 'no. At kung makikita natin dito, para siyang letter H or butterfly yung kanyang shape. Ayan. So, dito matatagpuan yung mga cell bodies ng neurons natin at dito rin nangyari yung processing ng ating information. Okay? So, next, white matter naman. So, ito yung outer layer ng ating spinal cord. No? So, pinapalibutan niya yung ating gray matter. At itong white matter ay punong-puno ng myelinated fibers. Ibig sabihin yung meron siyang myelinated coating, myelin na kailangan for the the fast response or fast transmission ng mga signals, no, from the spinal cord papunta dun sa specific parts of your body, no? Kaya sobrang bilis mag-transmit ng signal, iniisip mo pa lang, 'di ba? So kapag nag-isip ka, mag-trigger yung action potential, then the action potential will travel from your brain papunta sa spinal cord mo, papunta dun sa mga motor neurons mo para magawa yung specific action, no? And nangyayari yon because of the myelin coating ng ating spinal cord. Okay? Tandaan natin kapag gray matter, center, innermost, no? At binubuo ng cell bodies para ma-process yung information. Kapag white matter naman, located outside, no? So daanan siya papuntang utak, no? At papunta dun sa iba't ibang parts ng katawan mo. Ayan. At note din natin that it contains myelinated fibers para mas mabilis yung transmission ng signals. Next, reflexes. Ayan. So, a reflex is an involuntary action or reaction. Ibig sabihin, automatic. Hindi mo na kailangan pag-isipan yung action, no? In response to the stimulus, no? So, for example, yung ano ba mga reflex natin, no? Yung kapag yung sa may mata, 'di ba? Kapag may lumapit sa'yo or may gustong magpuwing sa'yo, so what happens to your eyelid, magsasara yung eyelid para maprotektahan yung mata. So that's an example of a reflex. So a reflex is any reaction or action na ginagawa mo automatically. Kahit hindi mo isipin, gagawin ng katawan mo yun. No? And it's part of our survival, no? So without those reflex, hindi tayo makaka-survive. Hindi natin ma-defend yung ating sarili. Ayan. So, reflexes, ayan, allow a person to react to stimuli more quickly than is possible if conscious thought is involved. Ayan. Ayan. So, bakit mabilis? Dahil hindi na dumadaan sa conscious thought or dun sa brain mo yung reflex, yung action na yun, no?
Ayan. So parang ang sinasabi nito, mas mabilis ka mag-react kaysa kung ano yung iisipin mo pa, no? So for example, ah, ano pa ba example? Yung nakahawa ka ng sobrang init, 'di ba? Nagpapakulo ka or nagluluto ka ng bigas, ng kanin, 'di ba? Sa sinaing. Tapos nahawakan mo yung takip ng kaldero, 'di ba? Iisipin mo pa ba kung ano yung gagawin mo kapag nahawakan mo yung takip ng kaldero? Hindi na. Because we have this reflex action. So, ang gagawin ng katawan mo, hindi mo na kailangan mag-isip dahil alam mong dangerous yun, tatanggalin agad ng tatanggalin mo agad yung kamay mo na nakadikit or nakahawak dun sa kaldero. Clear po ba? Ayan. So, saan ba nangyayari yung ating reflexes? Usually, sa ating spinal cord, ayan, most reflexes occur in the spinal cord or brainstem rather than in the higher brain centers. So, parang ibig sabihin nito, hindi na kailangan pang dumaan sa utak or hindi na kailangan i-process ng utak mo kung ano yung gagawin mong action para mas mabilis yung response. Kasi kung sa utak yan, medyo mahaba pa yung pag-send ng signal, 'di ba? So, kaya yung reflexes natin nangyayari siya dun sa ano, sa ating spinal cord or sa brainstem para mas mabilis magawa yung response. Para shortcut, ganun. Ayan. So next, a reflex arc is the neuronal pathway by which a reflex occurs and it has a 5 basic components. Ayan. So yung reflex arc na tinutukoy dito, ito yung parang dinadaanan ng reflex actions natin, no? So paano ba nangyayari yung reflex actions? So meron tayo ditong ah, yan, components. Number one, a sensory receptor. So kailangan ng sensory receptor. So ibig sabihin, ito yung nagde-detect ng stimulus. Halimbawa, mainit, masakit, ganyan, kinurot ka, 'di ba? Doon sa skin mo. So merong magde-detect na mainit at masakit yung ginawang action sa'yo. So ang tawag natin doon ay sensory receptor. So these are just nerves, no, na nagre-receive nung information na mainit, na masakit. So next, we have our sensory neuron. So kung may magre-receive, may magde-deliver, no? So itong sensory neuron, ide-deliver niya yung information na masakit, na mainit. Saan? Do'n sa ating interneurons, ayan. So parang ang interneurons parang ito yung mga, neurons na nagkokonekta 'no, sa iba pang mga neurons. So para siyang ano, maraming neurons, 'di ba? So we have sensory, dadalhin niya dun sa mga iba pang mga neurons. Ang tawag natin dun ay interneurons 'no, ayan. At itong interneurons na 'to ay makikita sa loob ng spinal cord. Number 4, motor neuron. Ayan. So kapag na-process na ni brain, ay hindi pa si brain, tandaan natin 'no, sa spinal cord nangyayari ang reflex arc, hindi sa brain, 'no? Kaya na-skip dito yung brain kasi wala dito yung brain kasi nga sa spinal cord nangyayari yung reflex, 'no? So kapag ayun nga, nakarating na sa spinal cord yung stimulus, yung information, yung signal. Then, dadalhin yung signal na yon papunta dun sa motor neuron. Ano nga ulit yung motor neuron? So, motor, it means there's a coordinated movement, no? Siya yung may control kung ano yung gagawin. Ayan. So, siya yung nag-uutos palabas patungo dun sa gagalaw, which is or gagawa ng action, which is the effector organ. So, pwedeng muscles, pwedeng glands. Ayan. So, the simplest reflex arc do not involve interneurons. So, 1, 2, 4, 5 lang, okay na yon, mabilis na yon. So, ulitin natin yung example natin, no? A sensory receptor, ito yung magde-detect na mainit at saka, or masakit.
Kinurot ka, na-detect yun ng receptor mo. No? So, yung mainit or masakit na information, dadalhin yun papunta dun sa sensory neuron mo. Papunta dun sa mga iba pang neurons or dun sa interneurons. Then, kapag nakarating na sa spinal cord yung information, then yung information na yon ay dadaan papunta dun sa ating motor neuron at si motor neuron ngayon yung magdadala ng utos kung ano yung gagawin, 'di ba? Nino ng effector organ natin like the muscles or glands. Para for example, kapag masakit, syempre tatanggalin natin yung kamay natin, 'di ba? Na syempre in control of our muscles. Kapag mainit, yan, kapag masakit tatanggalin mo yung kamay mo. That's the function of the effector organ or kapag mainit magpapawis ka, 'di ba? So parang gano'n yung yung component ng ating reflex arc. Okay, so clear po ba? Thumbs up ulit kung nakakasunod po tayo sa discussion. Thumbs up kung nakakasunod po tayo. Okay, ayan. Ayan, so di ko na siya babanggitin, no? So ito yung parang summary ng ating reflex arc. Ayan. So, okay, so here we have two reflexes, no? Yung stretch reflex natin tsaka yung withdrawal reflex. So yung stretch reflex occurs when muscles contract in response to a stretching force applied to them. So basically, nangyayari ito kapag nagkakaroon ka ng parang kumokontra yung muscle mo in response to stretching force. Ayan. For example, meron tayong tinatawag na example ng stretch reflex ay yung knee jerk reflex, no? So kapag hinit mo ng hammer yung patela mo, no? Mag-jerk yung lower limb mo. Tataas yung. So ito ginagawa to show na walang problem dun sa reflexes mo. So bakit kailangan malaman na walang problem sa reflexes mo? Dahil kapag nalaman na mabagal yung response mo, ibig sabihin nito, meron kang isang condition, no? Maybe it's a neurodegenerative disorder or a nervous system disorder, no? Kung bakit bumababa yung response, bumabagal yung response. Ayan. Okay? Another example, yung mga, ayan, so that's stretch reflex. Another example, another type of reflex, withdrawal reflex or flexor reflex. So to remove a limb or another body part from a painful stimulus. Ayan. So, ito yung for example kapag, sabi ko nga kanina, kapag nakahawa ka ng mainit, yung kaldero, tatanggalin mo or bibitawan mo. Di ba may mga ganun? So, nakahawa ka ng sobrang init, tapos bigla mo nabibitawan. No, that's withdrawal reflex. Because you know, your body knows that it is painful at kapag hindi mo binitawan yun, masasaktan ka. Diba? So, alam mo na kapag binitawan ka, kapag masakit na, kailangan mo ng bitawan. So, that's withdrawal reflex. Ayan. So, the sensory receptors are pain receptors and stimulation of these receptors initiates the reflex. So, ito yung sinasabi ko sa knee jerk, no? And so, ang knee jerk ay example ng withdrawal reflex. So, kapag tinap mo yung hammer dito sa hammer tap, yung sa patela natin, sa ibaba ng patela. So, meron kasi ditong parang nerve, no? Na kapag tinap mo, magtataas yung, eto, yan, itong lower limb mo. So, ang tawag doon ay knee-jerk reflex. Question, clarification po. So, proceed to next slide. Ayan. So, spinal nerves. Ayan. So, arise along spinal cord from union of dorsal roots and ventral roots. Ayan. So, kaya ibig sabihin yung ating spinal nerves ay mix siya, no? Kasi nga meron siyang dorsal tsaka ventral roots. Ayan.
So, ibig sabihin, for dorsal roots, nandito yung mga sensory nerves natin. Kapag ventral naman, nandito yung mga motor nerves. Ayan. So, parang dalawang roots na naka-attach sa spinal cord. Tapos, kung merong mag-send ng signal, no, from the receptor papunta dun sa spinal cord. So, that's the dorsal. Kapag may magbabalik naman, no, from the spinal cord papunta dun sa effector glands, so ang tawag naman dun ay ventral roots. Ayan. So, location between vertebra, categorized by region of vertebral column from which it emerges. C for cervical. So, meron tayong 31 pairs ng spinal nerves. Ayan. And naka-organize ito into 3 plexus. Ibig sabihin ng plexus, ito yung parang network, no? Network ng nerves. Okay? So, meron tayo ditong cervical plexus. Ayan. So, C1 to C4, brachial plexus, tapos meron din tayong lumbo-sacral plexus. Ayan. So, ito yung ating 31 nerves, no? So, C1, C2, C3 hanggang C8. Yan. Yung ating nerves. Then, meron din tayong thoracic nerves from T1 hanggang T12. So, ang location nito ay depende dun sa ating vertebrae, no? So, for example, sa cervical vertebrae, so naka-attach dun sa ating yung ating cervical nerves dun sa ating cervical vertebrae. Then the same with the thoracic vertebrae, may mga nerves din na naka-attach. Yan, the same with the lumbar vertebrae, meron ding mga nerves. So from L1 to L5, for thoracic from T1 to T12. Yan. But I'm not requiring naman na i-memorize, no? Basta ang tandaan lang natin kapag plexus, ito yung mga network of nerves, no? Combination siya ng motor nerves, sensory nerves, and so on. At sa bawat nerves na yan, so meron siyang division. Okay, so let's proceed dun sa brain parts, yung mga brain natin and its functions. So yung ating brain ay merong apat na major regions. So number 1, brainstem, number 2, cerebellum, number 3, the diencephalon, number 4 ay yung cerebrum. Okay? So brainstem, siya yung nakadugtong dun sa ating spinal cord. May kita dun siya sa baba, no? Itong sa baba, brainstem, itong part na 'to. Yan. So, dito nakalagay or nakadugtong yung ating spinal cord. At ang pinaka-function ni brainstem is more on the lahat ng basic survival functions natin, siya yung may control. Si cerebellum naman, eto siya, ayan. So, nasa likod siya nung ating brainstem, yung parang little, actually cerebellum is also known as little brain kasi parang siyang maliit na brain dun sa ibabang brain natin. Kaya cerebellum. Ayan. So, important ang cerebellum for balance at coordination. Si diencephalon naman, binubuo siya ng tatlong part, thalamus, hypothalamus, tsaka epithalamus. And important siya for relay at tsaka regulation. So, ito, diencephalon. Thalamus, hypothalamus. Kaya siya diencephalon kasi nga, ang pinaka two component niya talaga, thalamus tsaka hypothalamus. Pero kina-categorize na rin yung epithalamus as part pa rin ng diencephalon. And lastly, we have the cerebrum. Ayan, so ito yung pinakamalaki sa brain regions natin. At dito nangyayari yung processing ng thinking natin, yung voluntary movement, yung control ng muscles natin, voluntary movement, dito pinaprocess. Ayan. So let's go into detail. Ayan. So first, we have the brainstem. So it has three components, the medulla oblongata, the pons, and the midbrain. Ayan.
So isipin natin na yung ating brainstem, kasi stem, siya yung tangkay na nakakonekta dun sa utak natin at saka dun sa ating spinal cord. So yung first component ng brainstem natin ay yung medulla oblongata. So ito yung makikita sa pinakababang bahagi ng ating brainstem. So nasaan ito, no? So ito yung lower part ng brainstem natin, ang tawag diyan ay medulla oblongata. Ayan. So ano ba yung function ni ating si medulla oblongata? So it regulates heart rate, yung ating blood vessel diameter. So, by regulating the blood vessel diameter, nare-regulate din niya yung ating blood pressure, yung ating breathing, yung swallowing, yung vomiting, yung hiccuping, yung sinok, yun, yung pag-ubo natin, sneezing natin, tsaka balance. So, that's the function of medulla oblongata. And aside from that, no, ang ating medulla oblongata din ay involve dun sa ating conscious control ng ating skeletal muscle. Ibig sabihin, meron siyang ginagawang role para mapagalaw natin yung ating skeletal muscle, no? Voluntarily. Si voluntarily, ito yung sa voluntary actions you can control the movement of that muscle. Next part or component ng brainstem, we have the pons. Ayan. So, located above the medulla oblongata. Sa ibabaw lang siya. Tandaan po natin yung parts. Ayan. So, function, it regulates heart rate. Ay, di pala yan. It regulates your breathing, your chewing, salivation, swallowing, relay station between cerebrum and cerebellum. Ayan. Ang pons, it's a Latin term for tulay or bridge, no? Ayan. Because it bridges the cerebrum tsaka cerebellum. So, nasaan? Si pons ito, no? Ayan. Itong parang malaking to, that is the pons. Siya yung tulay, no? Next, look, midbrain. Ayan, so above pons, yung taas lang ng pons, function niya, kailangan natin siya for coordinated eye movement. Yan. So, pupil diameter, yung ating black sa mata natin, kailangan natin siya. Then, ano pa? Yung paglingon ng ulo. Ayan. Uh, yeah, so kapag for example, 'di ba, yung may narinig tayo nag-iingay. Ayan. So tapos syempre yung ulo mo umikot dun sa taong nag-iingay na yon. So ayun ay controlled by our midbrain. Ayan. Tapos magandang examples. I think ma-apply natin 'to sa sa opto, 'di ba? Na ah, anong specific part ng brain, no, yung may function para sa paggalaw ng mga mata natin. Bakit kapag, for example, tumingin ka sa kaliwa, yung dalawang eyeballs mo parehas na sa kaliwa nakatingin. Kapag tumingin ka sa kanan, yung dalawang eyeballs mo sa kanan din nakatingin, no? Because those eyeballs have coordination. And yung coordinated eye movement na yon ay dahil sa ating midbrain. So kung meron kang problem sa midbrain, ito yung parang yung mga cases na kung saan yung parang yung magkaiba ng direction yung kanilang mata, no? So maybe it's because there's a problem with your midbrain. Or maybe during the development, parang nagkaroon ng problem dun sa development ng midbrain mo, leading to uncoordinated eye movement. Yung isa nasa kaliwa, yung isa naman nasa kanan, 'di ba? So that's abnormality. Ayan. So the dorsal part has the four colliculi which are involved in visual and auditory reflexes. So ayun nga, no? So sabi ko nga
Kapag may narinig kang malakas na tunog or parang malakas na ingay, hahanapin mo, magkakaroon ka ng reflexes, auditory reflexes para mahanap kung saan yung ingay na yon. 'Di ba nga minsan kapag tsismisan, so paano natin mai-a-apply sa tsismisan? Kapag may narinig kang tsismis or parang ingay, susundan mo kung sino yung maingay na yun, 'di ba? Okay? Ayan, brainstem components, reticular formation. So, ang reticular formation, hindi siya mentioned, no, but it's still part of the brainstem. Ayan. So, hindi siya solid. It's scattered throughout the brainstem. Ayan. Kaya, hindi natin makikita yung reticular formation dahil nakakalat siya dun sa buong brainstem natin. Ayan. So, kailangan siya for the regulation ng ating respiration, walking, chewing. Ayon ang function ng reticular formation. Again, hindi siya makikita dito, no, sa brainstem na dahil nakakalat sa buong brainstem ang reticular formation. Question, clarification? Thumbs up po kung nakakasunod po tayo. Yan. Thumbs up. Hindi nakakasunod. Ay. Okay. So, next, cerebellum. Yan. So, nasaan yung cerebellum? Ito, no? Yung sinasabi kong little brain, no? That's cerebellum. So, location attached to the brainstem by cerebellar peduncles. Ayan. Tapos, ayun nga, sabi ko nga, it means little brain. Cortex is composed of gyri, sulci, tsaka gray matter. So, main function for balance. Ayan. So, sabihin natin for example, sa bike, di ba? So, may mga tao na kayang makapag-bike, merong hindi kaya na makapag-bike, no? Kasi parang related dun sa kung paano ba nagwo-work yung kanilang medulla oblongata. I mean, yung kanilang, di pala, yung kanilang cerebellum. Halo-halo na, yung cerebellum nila. To be honest, sino dito yung mga hindi marunong mag-bike, taas yung kamay. Ayan. Or parang nag-attempt naman na mag-bike, pero hirap na hirap, no? Palagi natutumba. Or sabihin natin na kapag merong isang tuwid na daanan, hindi ka nakatayo ng maayos, no? So kapag na-experience natin 'yun, so ibig sabihin there's a problem with your cerebellum, no? Because our cerebellum controls our balance. It also controls yung ating muscle tone and yung ating coordinated fine motor function. So for example, kapag nagsusulat tayo, 'di ba? So siya din yung involved doon. Nagsusulat tayo or nagtutugtog tayo ng isang instrument, involved din ang cerebellum. Ayan. Tandaan din natin na kapag lasing ang isang tao at nawawala yung kanyang balance, ibig sabihin ang apektado nito ay yung kanyang cerebellum. Okay? Question po? Yan. Next region sa brain natin, diencephalon. So, located between the brainstem and the cerebrum. So, it has three components, the thalamus, hypothalamus, tsaka epithalamus. Ayan. So, tandaan natin, ang main function for relay at tsaka control center. Dahil dito dumadaan yung sensory signals bago siya umakyat dun sa cortex, no? Or dun sa brain, bago siya umakyat dun sa cerebrum natin, no? At dito rin kinokontrol yung maraming automatic at hormonal processes natin. So that's diencephalon. For example, hypothalamus, no? So si hypothalamus, important siya because it stimulates the release ng pituitary gland, no? So for example, yung ating growth hormone, the oxytocin, the
ano pa ba yung mga example ng growth hormone, oxytocin, the melanin stimulating hormone, no? We also have the yeah, so those examples of hormones, no? Mare-release lang 'yun kapag naglabas ng stimulating hormones itong si hypothalamus. Okay? Kaya siya tinatawag na relay at control center. Because yung nire-relay niyang information, for example, dadalhin niya yon dun sa pituitary gland para mag-process ng hormone si pituitary gland. Ayan. So, ano yung mga components ng ating diencephalon? Number 1, so we have thalamus. So, the largest portion of the diencephalon. Saan yun? Thalamus, ito, yun nasa gitna, sa taas. Ayan. So, regulate sensory input traveling from the spinal cord and brainstem to the cerebral cortex. Ayan. So, siya yung nagsisilbing parang relay or switchboard, no? Because siya din yung nag-regulate ng sensory input na galing dun sa spinal cord natin. Ayan. So, halos lahat ng sensory signals, no, maliban sa amoy, ay dumadaan dito sa thalamus bago dumating sa utak natin. Okay? Ano yung mga example ng sensory signals? Yung vision, yung taste, yung pain receptors, no? Lahat 'yon dadaan dun sa thalamus natin bago siya makarating dun sa ating brain. Except for the olfaction, yung amoy natin. Yung signal na nare-receive natin sa through smell. Ayan. So, tandaan din natin that our thalamus can also influence our moods at saka kaya niya makadetect ng pain. Next component of diencephalon, the epithalamus located above the thalamus. So, siya yung involved sa emotional at saka visceral response sa mga amoy. Ayan. So, paano yung example ng visceral response? Yung parang kapag may naamoy ka na na mabaho na ayaw mo, yung parang nasusuka ka, alam mo yun? Yung parang nakaamoy ka ng tae, ganyan. So parang may response yung katawan mo na parang magsusuka ka, pero hindi ka man talaga masusuka. Yung mga ganun. Diba? Or parang kapag nakaamoy ka ng baho. Di ba mga ganong mga scenario na ah so, yung nagkokontrol nun yung ating epithalamus. So, sa epithalamus natin, dito makikita yung pineal gland na tinatawag natin, no? Very important si pineal gland as one of the endocrine gland because siya yung nagre-regulate nung ating sleeping cycle. Ayan, yung ating circadian rhythm na tinatawag natin, no? So, for example, so we have this called the light and the dark cycle. So light, ibig sabihin, may liwanag. Dark, walang liwanag. So yung katawan natin, kapag nakaka-detect siya ng light, anong nangyayari? Magigising ka. Because you know that it is already time para kumain ka, para gumawa ka ng activities mo. That's because part siya ng control, no, ng ating pineal gland. Alam mo na matutulog ka na kapag madilim na, no? Again, that's part of your light and dark cycle. And lahat 'yon ay kinokontrol again ng ating pineal gland through the hormone melatonin, no? So si melatonin, siya yung nakakaapekto dun sa quality ng sleep natin, no? The more the melatonin, mas maganda ang tulog natin. But again, stress can cause the reduction dun sa production ng melatonin. The light can affect, no? The the ability of our melatonin para mapatulog tayo.
So kung gusto natin na hindi ma-disrupt yung ating sleeping cycle, so we need to follow the correct time, no? Dapat sabi 10 PM matutulog ka na, ganyan. So para at least fresh ka kinabukasan na hindi ka stress, no? Because kailangan nating matulog para ah, ma-improve yung ating immune system, no? So hayaan natin yung katawan natin na habang natutulog tayo to repair itself, na yung mga damages internally na hindi natin nakikita, may ginagawang internal process yung ating katawan. Okay? Question, clarification? Let's go to the next slide. So, next, hypothalamus located below the thalamus. Yan, so, nabanggit ko kanina, no? Controls our pituitary gland and is connected by the infundibulum. Controls homeostasis, the body temperature, our thirst, the hunger, fear, rage, and sexual emotions. Ayan. Pero imagine, no? Maliit lang yung hypothalamus, no? Pero ang dami niyang influence sa katawan natin, no? So, without the hypothalamus, walang control ng body temperature. Walang control na kailangan pala natin kumain. Na walang control na stop ka na kumain, busog ka na, 'di ba? So, kahit maliit lang siya na parang gamunggo lang yung kanyang size, malaki yung impact niya sa katawan natin. No? So ito siya, no? So we have here the hypothalamus and below the hypothalamus yung ating pituitary gland. And last brain region, we have the cerebrum. So the largest portion of our brain. So it has two divisions, the right hemisphere at saka yung ating left hemisphere. And this two is separated by a longitudinal fissure. So kapag tingnan natin yung ating brain upright, makikita natin na parang may hati sa gitna yung ating brain. So ang tawag doon ay longitudinal fissure. At yung ating cerebrum ay nahahati sa limang lobes. The frontal lobe, the parietal lobe, the occipital lobe, the temporal lobe, at saka yung fifth lobe natin na tinatawag natin na insula lobe na nakatago doon sa loob ng ating brain. So hindi natin siya makikita dito, no, yung insula lobe kasi nga nasa loob siya ng brain or nasa loob siya ng cerebrum. Ayan. So, in our cerebrum, dito nangyayari yung pinakamataas na functions ng ating utak. Yung ability natin na mag-isip, yung memory natin nasa cerebrum, yung voluntary actions, yung movements natin, dito nangyayari sa cerebrum. So, ano ba yung component muna ng cerebrum? So, number one, we have the cerebral cortex. So, ito yung sinasabi kong cortex kanina, no? Yung ating cerebrum. So, meron ba dito? Ayan. Ito yung longitudinal fissure kapag kapag chinek mo sa taas or dun sa side, no? So, we have the longitudinal fissure. Tapos, makikita din natin dito yung mga lobes, no? Frontal lobe, yung sa noo na banda. Occipital, yung sa ating likod. Parietal, yung gilid. Ayan. Yung temporal naman ay makikita dun sa malapit sa tenga. Ayan. Ito pala, no? Frontal, parietal, occipital, tapos temporal lobe. So tandaan po natin, no, yung mga different lobes. Ayan. So cerebral cortex, the surface of cerebrum composed of gray matter. Ayan. Ano nga ulit yung gray matter? Kung mare-recall natin, ito yung inner layer ng ating spinal cord, 'di ba? And however, for cerebral cortex, yung ating cerebrum, puro gray matter lang yung kanyang composition. It controls our thinking, communication, remembering, understanding, and initiates voluntary movements. Cerebral hemispheres, ayan, so controls, we have two, the left hemisphere tsaka right hemisphere. Kapag left naman, kinokontrol niya yung right side ng body natin. Imagine magkabaliktad.
Kapag left, yung right side yung kinokontrol niya. Kapag right naman, yung left side yung kinokontrol niya. For left hemisphere, responsible for math, analytic, and speech. Kapag right hemisphere naman, responsible for music, art, and abstract ideas. So that's why there are some people na hirap sa math because hindi ganun ka-active yung kanilang left hemisphere. However, kahit na hindi sila gano'n ka-active sa hindi gano'n ka-active yung kanilang left hemisphere, active naman yung kanilang right hemisphere. So, they know how to magaling sa music, magaling sa art, sa mga abstract ideas, painting, no? So, ibig sabihin active yung kanilang right hemisphere. Okay? So, how about for example, yung pagiging left-handed tsaka right-handed. Ayan. So kung right-handed ka, no, ano ang hemisphere na involve? Pwede paki-type kapag right-handed ka. What Left. hemisphere is involved? So, mas Left. active ang left. That's correct. No? Kasi nga sabi dito, yung ating left hemisphere nagko-contain nagko-control ng ating right side ng ating body. That's correct, no? So, kung left-handed ka, ibig sabihin, yung right hemisphere mo, yung mas active, no? Ayan. Okay? But for this, for example, math, analytic, and speech, music, art, abstract ideas, kahit hindi siya gano'n kasi may mga natural talaga, 'di ba, na magaling sa math, magaling sa music, magaling sa art. Pero hindi ibig sabihin nito, hindi mo kayang i-train yung brain mo na gawin itong function na 'to, gawin itong parang skill na 'to, 'no? So lahat 'yan puwede siyang mapag-aralan. Pero we cannot deny the fact that there are people talaga na natural, 'no? Na magaling sa math, magaling sila sa music, ayan. Okay, next, lobes of the brain. Ayan, so we have the frontal lobe. Nasaan yung frontal? Ito, yan sa noo natin banda. So location posterior, hindi pala, anterior yung harap. It controls voluntary motor functions, aggression, moods, tsaka smell. Ayan. Sila yung nag-evaluate ng nung touch, yung pain pressure, temperature, tsaka taste. Ayan. So, tandaan na kapag frontal lobe, nakafocus siya sa hindi pala. Ulitin ko, no? Frontal lobe, nakafocus siya dun sa aggression, moods, smell, no? So, parang ito din yung nagde-dictate din nung anong klaseng personality yung meron ka, no? So, kung aggressive ba yung personality mo, yung may mood swings ka ba, no? Ayan, so ito yung ating frontal lobe. Kapag parietal lobe naman, top, located dun sa parang bumbunan yata, yung sa may puyo, ganun na part ng ating ulo. So, nandun yung ating parietal lobe, no? So, it evaluates sensory input such as touch, pain, pressure, temperature, at saka taste. So, to summarize lang, kapag frontal, ito yung involved sa galaw mo, sa pag-uugali mo. Kapag parietal naman, yung pakiramdam mo, no? Siya yung involved. Next, occipital lobe, location posterior sa bandang batok, malapit, no? And important siya for your vision. So, opto, ayan, no? So, siya yung nagko-process kung ano yung nakikita mo. Ayan. For temporal lobe naman, lateral, gilid, malapit sa tenga. Siya yung involved for your hearing, for your smell, and also for your memory. Tandaan natin kapag occipital, vision. Kapag temporal naman, pandinig at saka yung memory. So again, ito yung ating parts ng ating cerebrum. Please take note kung saan may kita, frontal, parietal, occipital.
Then, nasa loob yung insula lobe. Ayan. Nandito yung temporal. Question po? Clarification? Okay, so moving forward, so brain waves and consciousness. So an EEG records the brain's electrical activity via scalp electrodes, and it is used to diagnose brain disorders. Example, epilepsy, no? So kung meron kang brain disorder, ginagamit natin yung EEG to record your brain electrical activity. So meron tayong apat na brain waves, no? So yung alpha waves, ito yung makikita natin na wave kapag gising ka. Pero nakapahinga at kalmado yung utak mo. Ito yung alpha wave. Kapag beta waves naman, ito yung kapag may matinding mental activity na ginagawa yung utak mo. For example, may mga ganito, no? So, example ng matindi, nag-iisip ka, nag-solve ka ng math problems, nagko-conduct ka, nag-violin ka, 'di ba? Syempre, kailangan mo siyang alalahanin yung mga notes, 'di ba? So, may ginagawang activity yung utak mo. So, alpha waves naman, gising ka pero at rest, wala kang iniisip na iba. Delta naman, ito yung waves na makikita natin kapag nasa deep sleep tayo. Ayan. Theta naman, common sa mga bata. Ayan. Okay? So, itong diagram na to, it shows, ito yung itsura ng ating electroencephalogram or EEG. So, nakikita natin dito na yung mga nakakabit na electrode sa scalp. Ayan. At kung ano yung itsura ng wave tracings na tinatawag natin. Ayan. So, again, kapag alpha waves, ito yung makikita natin. Ano nga ulit to? Kapag alpha, ito yung kapag gising ka pero at rest yung utak mo. Wala kang iniisip ng iba. Beta waves, makikita natin na parang ang daming mga lines, 'di ba? Kasi nga nasa intense mental activity yung utak mo. Theta waves kapag sa bata, 'di ba? Kapag delta naman, deep sleep. Ayan. Makikita natin kapag deep sleep, 'di ba? Yung parang na bakit may mga ba't may mga iba't iba? Kasi kapag nag-deep sleep tayo, kasama din dito yung parang may nangyaring dreams, 'di ba, sa utak mo. So, makikita natin dito na tumataas kasi nga may iniisip ka, may pina-process yung utak mo. Pero siyempre may times na din naman na parang walang nangyayari, parang tulog lang yung utak mo. Ayan. Next, memory naman tayo, types and duration. So, working memory, so seconds to minutes, stores info for immediate tasks. So, for example nito yung tatandaan mo yung number habang tinatawagan or may tinatawagan ka, no? So, 7096, ganyan yung number. Ayan, sabihin mo yung number, tapos matandaan mo siya, pero mamaya, pwede mo na siyang makalimutan kaagad, no? Ayan. So, kapag short-term memory naman, ayan, so pwede siyang tumagal ng minutes to days. Ayan. So, ayan, mas matagal siya kaysa dun sa working memory. Declarative memory naman or explicit memory, ito yung kaya mong i-retain yung facts. No? For example, pangalan mo, ano yung date, ano yung lugar, pwede rin sa emotional associations, no? Ito yung na-experience mo, that time, yung event na yun. Ito yung alam mo, no? Kapag procedural naman, ito yung mga memory mo, yung motor skills mo, like for example, na pagbibisikleta, yung pagbabike, 'di ba? Na sino man nagmo-motor dito or nagda-drive, 'di ba? Kapag nasanay yung katawan natin sa mga ganung activity, no? Hindi mo na siya kailangang isipin, no? Nasa katawan mo na yung memory na yon. Na kaya alam mo na ang gagawin mo kahit hindi mo na isipin yung isang bagay na yon, 'di ba? For example, ayun nga, kapag nagba-bike ka, 'di ba? So, hindi mo na kailangan pang mag-isip na ano yung gagawin sa bike. Alam na ng katawan mo kung paano mag-bike. Ayan.
So ito yung parang mga actions na ginagawa natin na hindi mo kailangan mag-isip. Question? Okay. Wait lang po, Okay, okay. So merong question 'no, na bakit, opposite yung function ng left at saka right hemisphere 'no. So kapag left, yung right side yung nakokontrol, then kapag right naman, yung left side yung nakokontrol. So, hmm, yeah, so I think it's about the ano 'no, yung example, it's about yung it's about dun sa connection sa mga nerves natin 'no. And we know that, um, ayan, kasi parang yung yeah, it's about the position nung nerve fibers natin 'no. So for example, again yung right side ng brain mo, yung right hemisphere mo, kinokontrol niya yung left side because may mga nerve fibers tayo na napupunta dun sa opposite side 'no. So it's more on the direction or kung saan naka-locate yung nerve fibers. So it's about the position, not yeah, position ng mga nerve fibers. Yan, example lang short-term memory po sir, ayan, so yung binanggit ko ngayon, yan makakalimutan niyo na. Ayan, baka after how many days makakalimutan niyo yung mga binabanggit ko 'no. Pero siyempre if gusto natin gawing declarative memory, mas matagal yung retention, uulit-ulitin natin yung information, yung pag-review, 'di ba? So palagi yung pinapanood yung recording ko, nagbabasa kayo ng notes, 'di ba? So, gano'n gano'n lang 'yun. If you want to retain the memory, the information, kailangan yung ulit-ulitin. Kaya nga 'di ba yung for example, yung mga bata, nagiging declarative yung memory kapag palaging inuulit yung mama, papa, 'di ba? So, ikaw ba naman lagi mong sinasabi yun sa anak mo, 'di ba, sa bata, mare-retain sa kanya yung mama, papa. Minsan pa nga 'di ba yung parents nag-aano sila, ano yung unang babanggitin, mama o papa. So ang gawin nung isa, palagi niyang sabihin mama, 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 mama hanggang ma-retain yung info na mama kaysa dun sa papa. So gano'n, 'no? Okay, next consolidation. So when say consolidation, ito yung kung paano lumilipat yung short-term memory 'no, papuntang long-term memory. Ito yung gusto natin kapag nagdi-discuss tayo, nag-aaral tayo 'no, paano nga ba mare-retain ng matagal yung information na pinag-uusapan natin 'no. So sa pamamagitan ng, pagbuo ng panibago at, stronger na synaptic connections. So paano ba ginagawa 'to? So palagi kang nag-aaral. Kailangan mo lang palaging nag-aaral ka, nagre-review, review, review kayo hanggang maging stronger na yung iyong synaptic connections, ayan. Kaya nga effective effective yung, pag-review kasi nga yun nga, for example, kapag may mga exam, ah, matagal ka ng nagre-review, bakit mas effective, mas nare-retain yung matagal ka ng nagre-review kaysa dun sa parang yung ang tawag dun kapag ano, kapag overnight ka lang nag-review. Kasi ang overnight, hindi mo siya mare-retain, eh, nagka-cramming ka, 'di ba? Ah, hindi mo siya na ano, nare-retain kaagad ng matagal, 'no. So, what if na-move yung exam, 'di ba? So, hindi mo na maalala yung ano, naalala ko 'to, parang nasa dulo ng utak ko, parang may mga gano'n, 'di ba? Hindi mo talaga siya naalala, hindi mo yes, naalala mo short term siya, pero hindi siya naging long term, hindi siya na-retain sa utak mo, 'no. But if we want na ma-retain sa utak natin yung mga information, kailangan natin paulit-ulit
na inaaral, yung lesson, no? That's why in teaching, for example, action potential, ilang beses ko nang inuulit yung action potential, bakit ko kailangan ulitin? Para ma-retain sa atin yung information. At first, mahirap siyang tandaan, mahirap siyang i-appreciate yung action potential, but kung habang ilang beses natin pinapaulit yun, mas na maiintindihan natin. 'Di ba? Okay? Kahit gawin nyo pang ano, tawag dito, ah, yeah, so i-review nyo pa ulit-ulit yung recording, so matatandaan nyo talaga. Ayan. So, long-term memory through consolidation can form new, stronger synaptic connection, kaya mas naaalala natin yung information. Next, limbic system and emotions. Ayan, so includes olfactory cortex, deep cerebral regions, and the diencephalic nuclei, closely linked to the hypothalamus. So, ang limbic system, kasama dito yung olfactory cortex. So, nasa malalim siya na part ng ating cerebrum, no? And connected siya dun sa hypothalamus. So, yung limbic system natin, no, ay naka-influence dun sa ating declarative memory. So, when say declarative, ito yung nare-retain na facts sa utak natin, no? Yung pangalan, yung date, birthday mo, no? And ayun. Yan. Influences declarative memory, emotions, visceral responses, motivation, and mood. Major sensory input from olfactory nerves. Kaya malakas yung connection ng amoy dun sa alaala, yung sa memory tsaka emotion mo. Diba? For example, um, ano bang mga example? Kaamoy niya yung ano, yung ex ko dati. Parang ganyan. Parang may biglang tawag dito yung sa memory mo. Ayan. Bumalik yung mga ano, yung mga sakit, yung mga saya na dahil may naamoy ka lang na ano na bagay. Naamoy mo yung pabango ng ex mo, yung jowa mo. So parang gano'n 'no, na may biglang papasok na memory. Because again, yung olfactory nerves nga is connected dun sa malapit siya dun sa ating, limbic system na nagpa-process nung ating declarative memory, ayan. Lesions can cause voracious appetite, increased sexual activity, and docility, loss of normal fear and anger responses. Ayan. So kapag nasira yung ating limbic system, so pwedeng mag-lead into sobrang gana kang kumain, sobrang taas ang sex drive mo, ayan. Or minsan nagiging docile ka, parang nawawala yung normal na takot tsaka galit mo sa ano, parang sobrang bait mo na kahit anong ginagawa sa ng tao na dapat mong ikagalit, mabait ka. Ayan. So ito yung diagram na nagpapakita nung ating limbic system. Ayan. Ayan. So nakapalibot yung limbic system natin nakapalibot siya dun sa ating brainstem at saka sa ating diencephalon, no? So meron ditong pinapakita na the hippocampus, ito, dentate gyrus of hippocampus. Yung hippocampus, ito yung parang part na tawag dito, na involved sa memory. Tapos yung amygdala naman yung sa emotions. Ayan. Next, meninges. So, three connective tissue layers surrounding the brain and spinal cord. So, meron tayo mga pumoprotekta sa ating brain. So, ang tawag doon ay connective tissue, specifically meninges. Dura mater, the toughest layer. So, ito siya, no? So, ito yung parang connective tissue na tumutulong para maprotektahan yung brain natin. Outermost. Ayan. So, two layers around the brain, one around the spinal cord. Dura, ibig sabihin durable, no? Toughest. Tandaan natin 'yun, no? Arachnoid matter naman, thin wispy membrane, para siyang sapot ng gagamba, no? Kaya siya arachnoid. Arachne, familiar, no? Makikita siya between the dura mater tsaka pia mater. Ayan. Pia mater naman is the innermost meninges natin. Pia mater, pia, pinakaloob na
meninges. So, si pia mater, siya yung directly naka-bound or naka-attach dun sa ating brain. No? Brain and the spinal cord. Handaan natin yung position kapag dura mater, outermost, because it is the durable, the most durable, the toughest layer. It protects the brain and the spinal cord. Arachnoid, bakit siya arachnoid? Kasi parang sapot ng gagamba daw yung kanyang itsura. It is located sa middle. Pia mater naman, innermost layer. Pinakaloob. Pinakaloob. So ito yung ating meninges sa ating brain and the spinal cord. Ayan. Next, ventricles. Ayan, so kapit lang po, matapos na tayo. Ayan, so ventricles, fluid-filled cavities within the CNS. So, siya yung parang cavities or parang puwang dun sa ating CNS na punong-puno ng liquid. Ayan. So, we have lateral ventricles, one in each cerebral hemisphere. Siya yung connected dun sa third ventricle, no? Through the connections na tinatawag nating foramina. Third ventricle naman, siya yung nakakonekta dun sa diencephalon natin, no? Fourth ventricle, siya naman yung nasa base ng cerebellum natin at connected din dun sa ating third ventricle. Ayan. So, ang pinaka-idea ng ventricles, ito yung parang connections, no, na nagko-connect dun sa bawat part ng brain natin at dito dumadaloy yung ating cerebrospinal fluid. So, yung cerebrospinal fluid, nagko-contain siya ng mga ions, ng mga nutrients na kailangan para mag-function yung ating brain, no? So, kung hindi na nagko-function yung brain mo ngayon, dahil ang dami ng information, ayan. So, yung sabihin, ayan, so kulang na siya ng nutrients. Kailangan mo nang kumain ng chocolate, uminom ng kumain, magkape, no? Para lang ma-stimulate yung ating brain. Kaya nga 'di ba kapag nagre-review magkakape tayo. So, or parang kakain ka ng chocolate, 'di ba, habang before the exam. Which is true naman na kapag kumain ka ng chocolate, so mabibigyan ka niya, magiging active yung brain mo. Parang may iwasan mong matulog habang nag-e-exam ka. Ayan. Yan. So, ito yung mga ventricles natin. So, lateral ventricle, third ventricle, nakakonekta siya doon. Tapos, yeah, so makikita natin dito na magkakakonekta yung mga ventricles natin. At dito dumadaloy yung ating cerebrospinal fluid. So, ano nga ba ang cerebrospinal fluid? So, ang cerebrospinal fluid or CSF, it's a liquid na bumabalot sa utak at saka spinal cord natin, no? So nagbibigay din siya ng protective cushion sa central nervous system natin. So para siyang shock absorber, ganun, 'di ba? So ginagawa siya ng ependymal cells na matatagpuan dun sa ating choroid plexus. Ayan. So, saan siya makikita? Sa ating ventricles. Ito, yung sinasabi ko kanina. Ha? Dito makikita yung cerebrospinal fluid. Ayan. So, aside from cushion, yung, yung pagiging shock absorber niya, dito din, again, dinadala yung mga nutrients, tapos yung mga waste materials na galing sa ating central nervous system. Kaya, kahit anong gawin mong pag-headbang, tayo nyo mag-headbang ngayon habang nakikinig sa akin. So, di ba, bakit hindi na yung ulo nyo na hindi na damage yung brain, no? Kasi may nagko-cushion diyan sa loob ng brain natin na kahit anong gawin yung paggalaw, hindi siya madadamage, no? Kasi nga dahil sa cerebrospinal fluid protected by our meninges. Okay, next, cranial nerves. Ito required kayong
required yung i-memorize 'to 'no because, magiging part din siya ng, ah, practicals yan sa laboratory. So required 'to 'no. So advance ko lang kailangan i-memorize itong 12 na cranial nerves. So we have 12 pair of cranial nerves. So di ko na papakibisado yung spinal nerves kasi nga masyadong complicated, ang dami nun, 'di ba? So 12 na lang yung kakabisaduhin natin na involved dun sa ating, different, sensory and motor functions 'no. So especially in opto dapat alam nyo kung saan ba talaga, or on what nerves yung connected dun sa ating vision, sa ating eye movement, no? So meron tayo niyan. So named by Roman numerals and it has two categories of functions, the sensory tsaka motor. Ayan. So for the first one, ayan, so cranial nerve number 1, ang name niya ay olfactory nerve. So ang nerve type niya ay sensory neuron, sensory nerve. Bakit sensory? Kapag sensory, ibig sabihin, siya yung nakaka-receive ng information, no? Siya yung magre-receive, magde-detect sa environment, sa labas, ayan. Ayun yung role ng sensory nerves. Kapag motor naman, involved siya dun sa paggalaw ng body part. Okay, for example, olfactory nerve, olfaction, smell, no? Siya yung makaka-receive nung klase ng smell or odor. Optic nerve number 2, cranial nerve number 2, sensory pa rin siya, no? Because siya yung maka-detect ng vision. Siya yung maka-receive ng light, no? Yung nakikita natin. Nakikita na yung PowerPoint presentation, ayan. So, dahil yun sa optic nerve natin. Oculomotor nerve, ayan. So, motor siya because siya yung gumagawa mostly of our eye movement. So, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, dahil yun sa oculomotor nerve. Number 4, trochlear nerve. Yan. So, motor. Motor nerve pa rin, it moves the eye. So, same pa din for eye movement. Number 5, trigeminal nerve. Yan. So, both sensory tsaka motor. Yan. Face sensation, mastication, yung pagnguya mo. So, trigeminal nerve yung naggagawa ng function na yun. Abducens nerve naman, adducts the eye. What's the meaning of abducts the eye? Ano yung abducts? Ano yung ginagawa ng abducts? So, abducts, ibig sabihin, isasara yung eye, no? Tama ba? It's abduction, yeah. Or parang check ko lang ha. Okay. So, yung abduction ng eye, ito yung parang, yung paggalaw ng ano mo, nung eyeball mo. No? So, yung pagtaas mo ng eyeball mo kapag nagtataray ka. Ay, so, ayun, sige mo nawawala yung parang eyeball. So, abduction yun. Tapos, meron din, facial nerve. Both facial expression and taste. Yan, siya yung gumagawa. Vestibulocochlear nerve, sensory lang for hearing and balance. Glossopharyngeal nerve, both taste and gag reflex. Gag reflex, ito yung kapag may kinain ka, no, na parang sabihin buto, ganyan, or parang yung parang ano ka, yung nata-trap yung kinain mo sa ano mo, sa throat mo, no? So that's gag. Parang yung luwa mo yung kinain mo. Vagus nerve naman, so both sensory tsaka motor for gag reflex and parasympathetic innervation. Ayan, so ano yung parasympathetic innervation, ito yung mga involuntary actions mo, no? So pwede siya dun sa rest and digest kapag ah, kung paano mo pina-process yung iyong kinain sa iyong stomach. Ayan.
Next naman is accessory nerve, motor nerve siya, shoulder shrug. So, paano i-shrug yung shoulder? Taas yun lang yung shoulder nyo. Ayan. Or galawin yung shoulder nyo. That's accessory nerve. Hypoglossal involves sa swallowing tsaka speech. So, ito yung mga parts ng ating cranial nerve. So, please memorize the parts no, kung saan may kita yung bawat part. Cranial nerve number 1. So, we have the olfactory nerve, optic nerve saan may kita, oculomotor nerve hanggang hypoglossal nerve. Again, advanced, please memorize this one. No? Next, yan, last 7 slides or 8 slides. Autonomic nervous system. Ayan. So, autonomic nervous system has autonomic neurons, no? So, para ang control nito, pinaka-idea nito is meron siyang autonomic, auto, stand alone, no? Independent siya. So, hindi mo kailangan pang mag-isip para makontrol yung kanyang functions. Example, smooth muscle, cardiac muscle, yung pagtibok ng puso mo, hindi mo naman nakokontrol, di ba? Yung pag-release ng mga hormones, ng mga sweat, 'di ba? Hindi mo kontrolado 'yun, no? That's because it's part of the autonomic nervous system. Ayan. So the autonomic nervous systems is composed of the sympathetic division and parasympathetic division. So ito yung binanggit ko kanina, parasympathetic tsaka sympathetic. Kapag sympathetic, involved siya sa fight or flight response natin. It mobilizes body systems during activity or stress. So for example, ng fight or flight response kapag nagkaroon ng sunog, 'di ba? Tumataas yung lumalakas tayo. Or kapag meron kang nagka-cram ka, bakit ka parang bumibilis? It's because of the adrenaline, no? So yung sympathetic nervous system natin yung nagko-control ng ating fight or flight response. Kapag for example, meron kang may humahabol sa'yo, may sumusunod sa'yo. Bakit bumibilis yung pagtakbo mo? 'Di ba? Bakit kapag hinahabol ka, bibilis yung pagtakbo mo, no? It's because that's part of your fight or flight response. Ang parasympathetic naman, so ito siya, nakafocus siya dun sa rest and digest to conserve energy and promote housekeeping functions during rest. So kapag natutulog ka, 'di ba nga pina-process mo yung kinakain mo. Ayan, so example 'yon, no? Kapag nagpapahinga tayo. So lahat ng activities na ginagawa ng katawan mo kapag nagpapahinga ka ay part ng iyong parasympathetic division. 'Di ba? For example, kumain ka ng gabi tapos kinabukasan tatai ka, ay galing naman nung nung aking digestive system. So na-process niya yung kinain ko kahit tulog ako, 'di ba? So, again, kahit tulog ka, nagwo-work pa rin yung iyong digestive system. Now, that's part of your parasympathetic division. Next, somatic and autonomic nervous system. So, this diagram shows the comparison between the somatic tsaka autonomic nervous system. For somatic, makikita natin dito, no? Yung sa letter E. Ayan. So, ang somatic, voluntary, no? Na pinapagalaw niya yung skeletal muscle natin. So kapag nag-send ng signal from the spinal nerves, from the spinal cord through the spinal nerves, no? Makikita natin na gagalaw dapat yung skeletal muscle. Pero kapag autonomic naman, makikita natin dito na meron ditong dalawang neurons, no? So this ito the post ganglionic neuron tsaka yung ating preganglionic neuron. So itong mga neurons na to, no, ay magre-relay muna dun sa autonomic ganglion natin, no. So parang 'di ba nag-send ng signal sa spinal nerve. So dadaan muna siya dun sa ating autonomic ganglion para
automatic or automatic na mag-function yung body part natin. Like for example, yung ating smooth muscle na makikita dun sa ating colon. Colon or the large intestine, no? So sa large intestine, dito pinaprocess yung undigested materials na kinain natin. Again, kapag somatic, makikita natin dito no, na yung signal mag-travel from the spinal cord papunta dun sa spinal nerve directly dun sa skeletal muscle. However, for the autonomic nervous system, from the spinal cord, dadaan sa spinal nerve, through this preganglionic neuron, ipaprocess mo yung autonomic ganglion, then papunta dun sa ating post-ganglionic neuron na kung saan may kita yung ating effector organ na gagawa ng ating rest and digest functions. Yan, sorry, naubusan ako ng laway, no? Ayan, konti na lang po. Ayan, so next. So this diagram shows the innervation ng ating mga organ, kung paano ba nagko-connecta, but no need to memorize this one, no? So pinapakita lang nito kung paano ba naaabot ng sympathetic tsaka parasympathetic divisions natin yung iba't ibang organ sa atin, no? At kadalasan, magkasalungat yung effect niya sa atin. For example, si sympathetic, no, pinapabilis niya yung tibok ng puso natin. 'Di ba kapag for example, natatakot ka, may naghahabol sa'yo, syempre bibilis yung pagtibok ng puso mo. Pero kabaliktaran yun nung ginagawa ni parasympathetic, no? Which is pinapabagal naman niya yung pagtibok ng puso mo para kumalma ka. So parang itong dalawang to, silang dalawa yung nagba-balance, no? Para ma-maintain natin yung homeostasis sa katawan natin. Konti na lang. Ayan. So, common disorders ng nervous system. So, number 1, Alzheimer's disease. Ayan. So, ang Alzheimer's ay tumutukoy, isang example ng progressive neurological disorder. Ibig sabihin ng progressive, unting-unting lumalala yung condition mo. Unti-unting nawawala yung memory mo, unti-unting nawawala yung ability mo na mag-isip, at nagbabago din yung behavior mo, no? So karaniwan siya sa mga matatanda na kung saan unti-unting nasisira yung kanilang neurons kaya nababawasan yung kanilang memory at yung ability nila na mag-isip. Okay? Number 2, Parkinson's disease. Ayan. So anong meron sa Yes, Sorry question? po, can I ask po about Alzheimer's? Makokontrol ba yun? Or may medicine ba para gumaling yon? Or eventually, sabi mo kasi progressive, sir. It means wala na siyang pag-asa. I mean, kasi magpo-progress na siya eventually habang tumatanda. Tama po ba? Yes, that's true, no? Because over time, as we age, no, nagde-deteriorate yung ating neurons. No? It is common na magkaroon ng Alzheimer's disease, especially kung habang tumatanda tayo. Pero pwede siyang maagapan, no? So, paano siya maagapan? Palagi mong ginagamit yung brain mo, you do some physical activities, no? So, nape-prevent siya. Pero kung naghahanap tayo ng cure para maalis. For example, yung Alzheimer's, right now wala pa tayong cure for Alzheimer's, no? So what we can do is to slow down the progress nung Alzheimer's by having a healthy lifestyle, do some physical and brain activities para lang maging healthy yung brain natin, no? But maraming research, no? Maraming research na naghahanap sila ng cure but right now wala pang kino-conduct na human clinical trials. May mga drugs, may mga genetic engineering tools na ginagamit pero hindi pa siya existing, no? Pero what we can do right now to prevent or to maybe, papagalin yung progress ng Alzheimer's is, yun nga, maging healthy tayo sa mga ginagawa natin, walang parang external factors, smoking, hindi ka
umiinom ng alak, may maganda yung quality ng sleep mo. Kasi ayun, tumutulong yun para ma-improve yung ating brain function. Okay po, Okay? thank you po. Thank you po. Okay. So, ano yung difference naman niya dun sa Parkinson's disease? Ayan. So, ang Parkinson's disease ay example ng degenerative disorder, no? So, what do you mean by degenerative disorder? So, ang degenerative disorder ay parang ganun din, no, sa progressive siya, over time, nawawala yung function, nag-deteriorate yung function nung part ng katawan over time, no? At ang pinaka-focus naman kasi ng Parkinson's, yung pinapawala niya ay yung ability ng tao para gumalaw, no? Kung ito, yung memory ang focus ng Alzheimer's, yung ability niya na mag-isip, ang Parkinson's naman naka-focus dun sa ability natin na gumalaw. Ayan. Causing tremor, stiffness, and difficulty with balance and coordination. Okay? So, ano yung possible cause nito? So, pwedeng cause din nito yung kulang sa dopamine, no? So, ang dopamine kasi ay another neurotransmitter na kailangan din natin para makagalaw. Hindi lang naman acetylcholine, no? May iba pa tayong neurotransmitter like dopamine, serotonin, no? Na tumutulong para maging, ayun nga, no? Na maging coordinated yung mga movements natin. Again, ang Parkinson's, same siya progressive, the same with the Alzheimer's as we age. Pero ang focus niya, ano siya dun sa kung yung loss ng production ng dopamine na tumutulong sa paggalaw sa body movements natin. Ayan. Number 3, multiple sclerosis. Ayan. So, ang multiple sclerosis ay example ng autoimmune disease. So, bakit siya autoimmune? Kasi inaatake niya yung ating nerves, no? Yung nervous system mo inaatake ay yung immune system mo inaatake niya yung nerves mo. Ayan. So, ano yung sinisira ng ating immune system? Yung ating myelin sheath, no? Kung i-compare natin itong image na isa, so healthy yung kanyang neuron, so protected by the myelin sheath, no? Pero yung isa, dahil nga damage yung kanyang myelin, expose yung kanyang axon, no? So kapag walang myelin, kung mare-recall natin, babagal yung response, babagal yung signal, no? Yung pag-send ng signal, no? So nagkakaroon ng communication problems, leading to communication problems between the brain and the rest of the body. So bumabagal or naaabala yung daloy nung signals, no, dun sa nerve mo. So again, this is an autoimmune disease. Ibig sabihin, inaatake nung inyong immune system yung myelin sheath. Kaya na-expose yung neurons, yung axons. Number 4, epilepsy. Ayan. So, ang epilepsy ay isang neurological disorder na may recurrent seizures. Ayan. So, ibig sabihin, ano yung seizures in Tagalog? Familiar kayo? Ano yung seizures in Tagalog? Convulsion, no? Ayan, kino-convulsion ka. Parang, yung parang basta yun, no? So, nangyayari ang seizures kapag may abnormal na electrical activity sa brain mo. Yung parang nagkakaroon ka ng ng parang may storm dun sa utak mo na parang lahat activated, no? 'Di ba nga kung nare-recall natin kanina sa discussion natin, may mga charges, may mga electrical activities. But once na disrupted yung mga electrical activities ng brain natin, what will happen? Para siyang storm na hindi alam kung ano yung magagalaw, yung ano yung maga-process, anong mga movements yung kailangan magalaw, no? Kaya minsan
na account natin yung epilepsy sa mga sapi, 'di ba? Though hindi ko dine-debunk 'no, yung parang sapi 'no. Pero kung titingnan natin yung side, yung scientific explanation dun sa sapi, baka meron silang epilepsy 'no, or maybe na-disrupt yung kanilang normal brain activity, yung electrical activity sa brain nila, kaya ayun nga, parang sinasapian sila 'no. Ayan, so again, nadi-diagnose naman kung meron kang epilepsy through electroencephalogram. Yung pinakita ko kanina, 'di ba? So for example, pakita ko lang para at least maintindihan natin, no? Sabihin natin at rest. Sabihin natin na alpha waves, no? So dapat at rest ka, pero na-observe sa alpha waves mo na dapat na bigla siyang gumagalaw-galaw na mataas, no? So ibig sabihin na kahit at rest ka, active yung brain mo. So dahil active, ang pinapakita ay beta waves instead of alpha waves, ibig sabihin merong abnormal na brain activity nangyayari sa utak mo. Pwedeng mataas, pwedeng mababa, ganyan, no? So, pwede natin ma-diagnose yung condition mo na meron kang problem with your normal brain activity. And last slide, stroke. Ayan, so yay. Ayan, so we're done with the lesson 4. So stroke is the interruption of blood supply to the brain, leading to sudden neurological deficits such as paralysis, speech difficulties, or loss of consciousness. So ibig sabihin nito, kapag naputol yung blood supply mo papunta sa utak mo, pwede kang magkaroon ng neurological defects. Pwedeng paralysis, pwedeng hirap ka sa pagsasalita, or mawalan ka ng malay, ganyan, no? Pero tandaan natin, alarming na ma-stroke ka kasi pwedeng may mga cases kasi na kapag na-stroke ka, no? Kapag nawala yung normal blood flow sa utak mo, pwede kang mamatay, no? So time lang, pero 'di ba minsan kapag may mga na-stroke pero naaagapan. Pero yung mga naagapan na nagka-stroke, sila yung nagkaroon ng speech defect, paralyze yung katawan nila, no? That's why important din na kailangan ng mabilis na action, no? Para hindi mag-lead into death yung taong may stroke. Yan. Question, clarification. So bakit nagkaka-stroke? So one reason is naba-block nga, no? Maybe tawag dito, yung naiipon yung yung pressure dun sa blood vessels mo, leading dun sa pag-trap ng blood flow. Ayan, so possible reason din yun. Okay, that's it for nervous system. Do you have questions? Okay. Sige, so magbibigay ako ng online quiz for skeletal. Off ko muna yung recording.